Dominant Protector. Credit to the author. 4,341-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa kasalukuyang lakas ni Terence, kaya niyang harapin ang isang bagong master ng Soul Stage, ngunit kung gusto niyang labanan ang buong Poison Eye mercenary group ni Hubert ng mag-isa, masyado siyang nag-iisip. Walang pagkakataong manalo, at kung talagang dumating sa punto na kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan, hindi na niya may pagpapatuloy ang pananatili sa URC. Si Terence ay hindi kailanman natakot sa gulo, ngunit hindi siya naghahanap ng gulo. Hindi niya gustong labanan ang buong Poison Ice mercenary group maliban na lang kung talagang kinakailangan. Hindi bababa sa bago siya umalis sa lugar ng Black Sea, pinakamahusay na iwasan ang mga bagay na ito hanggat maaari. Sa ilalim ng mga tingin ng karamihan, tumalikod si Terence at binuhat ang walang malay na Man in Black gamit ang isang kamay. Naglakad siya patungo sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, iniwan ang mga tao sa pantalan upang mag-usap. Hey! Kahit isang eksperto na tulad ng matandang Kong ay maaaring mapilayan ng ganoon lang. Makapangyarihan talaga ang taong ito. Mukhang may bagong talento ang ating sumisikat na Arc City na Magi standout. Malinaw na nasa middle Geodan stage siya, ngunit nakapagpadala siya ng peak early nascent soul stage expert na lumilipad sa isang galaw. Don't tell me he is a genius disciple from some big force who came out to gain experience. Well, malaki ang posibilidad. Nabalitaan ko na ang Morningstar Academy ng East Continent ay pumipili ng mga disipulo sa lugar ng Zinduan si ilang araw na ang nakakaraan. Maaaring ang taong ito ay isang henyong disipulo mula sa academy at maagang pumunta rito. Ignorante at ill-informed, anong alam mo? Ang taong ito ay hindi kahit isang alagad ng mga Morningstar Academy. Isa siyang escort from the Kaizen Bodyguard Agency. I think his name is Ford or something. Isa siyang eksperto na personal na sinubukang talikuran ng young master na si Wenhan. Oo, naalala ko na ngayon. Noong huling nakipag-away siya kay Kaizen dito, siya ang may kapangyarihan, pero 2 beses siyang natalo sa iisang tao. Bulag talaga itong young master Guitian. Hehe. Ang mga taong ito mula sa Poison Eye mercenary group ay palaging mayabang at despot-iko, lalo na itong young master na si Guitian. Damn it! Araw-araw niya akong pinapabayad ng protection fees, at maging ang pantalan ay naging pag-aari na ng pamilya niya. Sa pagkakataong ito, nakatagpo na sila ng bakal, karapat-dapat sila. Siya! Hinaan mo ang boses mo, nandito na ang mercenary group ng Poison Eye, magtago tayo. Ano man ang nangyari sa pantalan ay wala nang kinalaman kay Terence. Dinala niya ang Man in Black sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen at itinapon ito sa isang dayami sa sulok ng bakuran. Hindi naman siya Magi gising sa lalong madaling panahon, kaya hindi niya kailangang mag-alala na tumakas siya. Habang naglalakad sila patungo sa mission hall, ang 2 gwardya sa pintuan ay nagulat nang makitang biglang bumalik si Terence. Nagkatinginan sila at nagbulungan, this guy actually dared to come back. Ang kapal talaga ng balat. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Terence at tumingin sa 2, nalilito. Bilang mga escort ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, natural lang na bumalik sila sa kanilang misyon. Paano ito naging makapal ang balat? Dapat may tao sa likod nito. Hindi napigilan ng mga gwardya si Terence na magsalita. Gaano man kainit ang usapan, wala silang gagawin kung walang utos mula sa mga nakatataas. Nakatingin lang sila kay Terence na may kakaibang ekspresyon habang papasok siya sa mission hall. Napuno ng mga tao ang mission hall. Mayroong higit sa 100 bodyguards na nagtipon doon, kabilang ang 2 tao na nakatrabaho ni Terence noon, Yandel at Xian. Ang manager ay nasa gitna ng pagtatalaga ng mga gawain sa lahat, at ang mga escort ay sabik na subukan. Tila ito ay isang magandang trabaho na may mataas na sweldo at mababang panganib, ngunit nang pumasok si Terence, biglang tumahimik ang bulwagan. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Terence, lahat sila ay may mga komplikadong ekspresyon. Lalo na sina Yandel at Xian, na bigla nang makita nila si Terence.
Hindi nila namamalayan ang isa't isa, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Ikinulong ni Terence ang kanyang mga kamay sa mga tao at magsasalita na sana nang tumalon si Yandel at tinuro si Terence, napakapangahas mong taksil. Ford, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng lakas ng loob na bumalik. Lahat, talunin natin ang taksil na ito. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Tama. Insulto sa ating lahat ang pagpapakita ng ganyang kalat dito. Dapat natin siyang hulihin at parusahan ng mabigat bilang babala sa iba. Si Xian, na nakatayo sa gilid, ay tumalon para tumulong. Ang ibang mga tao ay hindi gaanong tumugon tulad ng dalawa, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pang-aalipusta at kahit ilang puot. Ganun pa man, imposibleng makuha sila ng dalawa para sabay silang umatake. Lahat sila ay mga taong may karanasan, at hindi nila hahayaang gamitin ang kanilang mga sarili ng ganito. Oo naman, ito ang kagagawa ng dalawang lalaking ito. Nakita ni Terence ang eksena at naunawaan kaagad ang sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tumawa si Terence habang nakatingin sa dalawa. Gusto niyang makita kung paano itutuloy ng dalawa ang kanilang pag-arte. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kapal mo talaga to a certain level. Pagkatapos mong gawin ang isang walang hiyang bagay, naglakas loob ka pa ring bumalik at umaktong parang walang nangyari. Ngumisi si Yandel. Sa mga outsiders na hindi nakakaalam, parang totoo. Bata, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Sa ating Kaizen Escort Agency, ang paglisan sa harap ng isang labanan ay itinuturing na isang paghihimagsik. Iyan ay isang malubhang krimen. At saka, ang ginawa mo noon ay hindi kasing simple ng paglisan sa harap ng isang labanan. Ikaw ang kasabwat ng tigre at naging sanhi ng pagkasira ng reputasyon ng iilang escort agency ng ating buong ahensya, nag-alok pa nga ng isang astronomical na kabayaran ang iyong ginawa. Sapat na para mabayaran mo ito. Tumanggaw si Xian mula sa gilid. Napaawang ang labi ni Terence sa eksena, hindi ganoon kalakas ang dalawang ito, hindi rin ganoon katapang, ngunit magaling silang umarte. Hindi nakakagulat na maraming tao ang nabighani sa kanila. Villainy for the Tiger. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano ko tinulungan ang Tiger? Hindi gaanong nagalit si Terence gaya ng inaakala ng lahat, mahinahon siyang ngumiti at ibinalik ang tanong. Ang tingin niya sa dalawa ay parang dalawang clown ang tinitignan niya, hindi man lang sila nilagay sa mga mata niya. Tataksil ka, naglakas loob ka pa ring maging mayabang. Nagkatinginan sina Clint at Ford, at tumibok ang kanilang puso. Para sa kanila, ang pinakamagandang sitwasyon ay ang pukawin si Ford sa pamamagitan ng mga salita, at pagkatapos ay hayaan siyang gumawa ng isang bagay na desperado. Sa ganitong paraan, makumpirma ang krimen ni Ford, at papatayin nila siya para patahimikin siya. Tatapusin nito ang lahat, at walang magiging epekto. Gayunpaman, hindi nila kailanman inasahan na mananatiling kalmado si Ford at nakolekta kahit na siya ang sisihin. Parang hindi naman siya galit. Ano ang dapat nilang gawin? Hindi naman siya pwedeng pumatay ng tao sa harap ng lahat, diba? 4,342. Kung ganoon ang kaso, baka hindi masyadong maisip ng mga bodyguard na naruroon. Gayunpaman, mahirap ipaliwanag sa young master na si Wenhan. Pagkatapos ng lahat, siya ang young master ng Kaizen Bodyguard Agency. Gaano man kalaki ang pagkakamali ng kanyang mga bodyguard, siya lang ang makakasagot sa mga ito. Walang ibang may karapatang lumampas sa kanilang mga hangganan. Mayabang. Sa tingin ko hindi, ang isang straight na tao ay hindi natatakot sa isang baluktot na anino. Ngunit kayong dalawa ay tuwang-tuwa, mayroon bang hindi masabi na sabuatan? Nag-cross arm si Terence at ngumiti. Sa kanyang mga mata, hindi sapat ang lakas ng dalawa para makayanan ang isang suntok, at hindi rin sila magaling sa pukana. Walang dapat ipag-alala, at sa personalidad ni Terence, hindi siya magagalit sa dalawang ito. Kung tutuusin, hindi naman sila magka-level. Nakakita na sila ng mga taong nakikipag-away sa isa't isa, ngunit hindi pa sila nakakita ng mga taong nakikipag-away sa mga langgam, tama ba? Hindi niya sila papansinin o dudurugin hanggang mamatay. Hindi na kailangang magalit. Matalas ang dila mo.
Nang makitang napakatahimik ng kabilang partido, sina Clint at Leon Mo ay agad na nagkaroon ng masamang premonition. Kung patuloy nilang i-drag ang mga bagay na tulad nito, maaaring magkamali. Biglang nagkaroon ng ideya si Yandel at sinabing, nasaan ang babae? Bakit hindi siya sumama sa iyo? Hindi kaya sinundan niya ang isang pirata para maging isang pirata na babae. Tama. Ginamit mo ang junior sister mo para manghingi ng pabor sa mga pirates. Mukhang nawala na sa iyo ang junior sister mo. Lakas pa rin ang loob mong bumalik mag-isa. Marami na akong nakitang walang hiyang tao, pero wala pa akong nakitang walang hiya na gaya mo. Malamig na tumawa si Xian. Kung nagkakalat ka lang ng chismis at nanggugulo, I can still consider spotting your dog leaves. Pero dahil siniraan mo ang junior sister ko, isa lang ang masasabi ko sa inyong dalawa. I'm deeply sorry. Biglang nanlamig ang mga mata ni Terence, at bumungad sa kanila ang layuning pumatay. Bagamat hindi niya masyadong inilabas ang kanyang aura, lahat ng mga bodyguard na naruroon ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso at hindi namamalayang napaatras ng ilang hakbang. Sa wakas ay nasuksok na namin ang iyong masakit na lugar. Nadala ka sa desperasyon, di ba? Kung may kakayahan ka, ipakita mo sa akin ang iyong daliri. Hindi nagulat sina Yandel at Xian, sa halip ay natuwa sila. Patuloy nilang pinukaw si Terence, umaasa na sasalakayin sila ni Terence sa galit. Ang lahat ay magiging mas madali kung gayon. Hehe, sa tingin mo ba wala akong lakas ng loob na patayin ka? Naawa si Terence sa dalawang clown. Kung wala siyang anumang ebidensya, maaaring hindi niya malinisan ang kanyang pangalan at makasuhan ng pagtataksil. Sa kasamaang palad, mayroon siyang matibay na ebidensya sa kanyang mga kamay, kaya hindi siya natakot sa paninirang puri ng dalawang ito. Ang yabang mo talaga. Bakit hindi mo kami subukang patayin? Sa lakas mo ng early Jedan stage, naglakas loob kang itapon ako, hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Ha. Si Clint at ang isa pang lalaki ay patuloy na nagalit. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Bahagyang umiling si Terence at handa nang patayin ang dalawa. Ang isa ay isang peak mid-stage golden core cultivator, at ang isa ay isang mid-stage na golden core cultivator. Hindi sila sapat na malakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumabas ang isang tao mula sa panloob na bulwagan. Tumingin siya sa mga tao at kumunat ang noo niya. Why are you making ruckus here instead of doing your work? Magandang araw, young master. Sabay-sabay na bati sa kanya ng isa sa mga bodyguard. Ang lalaki ay ang young master ng Kaizen Bodyguard Agency, si Wenhan. Pinigilan ni Terence ang kanyang layuning pumatay. Mayroon siyang matibay na ebidensya, kaya kahit napatayin niya sina Yandel at Xian, mabubunyag pa rin ang katotohanan. Gayunpaman, kung gagawin niya ito sa harap ni Wenhan, ito ay magiging labis. Kahit na ipaliwanag niya ang sitwasyon, hindi na siya makakapagstay sa Kaizen Bodyguard Agency. Dagdag pa, mula sa kanilang mga nakaraang pakikipag-ugnayan, naramdaman ni Terence na si Wenhan ay isang matalinong tao. Parang hindi siya lolokohan ni Yandel at Xian sa ilang salita lang. Baka maghintay siya at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Lumipat ang kanyang mga mata sa karamihan at sa wakas ay dumapo kay Terence sa gitna. Hindi maiwasan ni Wenhan na mabigla, at naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Si Ford, ang taksil, ay bumalik na. Young master, pakiusap na parusahan siya ng mahigpit bilang babala sa iba. Medyo banayad din ang mga ekspresyon ng Clint duo nang makita nila ito, habang nagmamadali silang tumalon at sinabi. Napabuntong hininga ang dalawa sa kanilang mga puso. Nakuha na ni Ford ang pain. Kapag nagawa na nila ang kanilang hakbang, magiging maayos na ang lahat. Gayunpaman, kailangang dumating si Wenhan sa oras na ito. Nawala na naman ng kontrol ang sitwasyon. Hindi nila alam na kung hindi pa lumabas si Wenhan, naging dalawang bangkay na silang dalawa ngayon. Hindi man lang nila alam na nakabalik na pala sila sa pintuan ng impyerno. Naawa pa sila dito. Wala talagang kulang sa mundo maliban sa mga tanga na akala nila ay matalino. Nagdilim ang mukha ni Wenhan habang nakatingin kay Terence. Hindi siya agad nagsalita, bagkus ay kinawayan niya ang dalawa, sinasabing kumalma sila.
Mga isang buwan na ang nakalipas, bumalik sina Yandel at Xian na walang dala at nalaman na ninakaw ang kanilang mabibigat na gamit. Ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay nahihirapan. Bilang young master na unti-unting pumalit sa ahensya, siya ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Ang reputasyon ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, na binuo sa loob ng mga dekada, ay lubhang nasira dahil sa insidenteng ito. Maging ang posisyon nito sa Jiangho ng lugar ng Black Sea ay nasa panganib. Hindi lang iyon, kailangan nilang bayaran ang Hong Chamber of Commerce ng 300,000 spiritual jades ayon sa orihinal na presyo ng mga bilihin ayon sa kontrata na kanilang pinirmahan ng maaga. Noon lamang nila nagawang isara ang Hong Chamber of Commerce at hindi ipagkalat ang balita. Ang serye ng mga pagkalugi ay isang malaking dagok sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, lalo na sa young master na si Wen Han. Ayon sa mga ulat ni Yandel at Xian, ang pangunahing salarin ng lahat ng mga pagkalugi na ito ay sina Terence at Xian. Kahit na ang kabilang partido ay may 4 na pig plate golden core cultivators, kami ay 4 din. Kahit na malaki ang pagkakaiba ng aming lakas, kung kami ay lumaban hanggang kamatayan, magkakaroon pa rin kami ng pagkakataon. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na si Ford at ang kanyang junior sister ay sumuko kaagad nang makaharap nila ang kalaban. Sila ay tumalikod at naging mga kuko at ngipin ng mga pirata na walang pinipili. Mahulog sa kamay ng mga pirata. Ito ang sinabi ni Yandel at Xian noon. Kung ganoon nga ang kaso, silang dalawa ang may kasalanan ng pangyayaring ito nang walang duda. Nagkaroon pa sila ng dahilan para mag-isip na ang mga pirata ay kasabwat ng maaga sa kanilang dalawa, kung hindi sila nagkataon na maghintay para sa kanila, at ang dalawa sa kanila ay hindi natural na sumuko. Gayunpaman, si Wen Han ay hindi lubos na naniniwala sa isang panig na kwentong ito. Nang marinig niya ito, talagang naguguluhan siya. Isang beses lang niya nakipag-interact si Terence, ngunit ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ang taong ito ay hindi ang uri ng tao na magde-double cross sa iba. 4,343. Bilang young master ng bodyguard agency, nakita niya ang lahat ng uri ng tao. Si Wen Han ay palaging tiwala sa kanyang paghuhusga sa mga tao, at hindi siya kailanman nagkamali. Bukod dito, kung talagang isang taksil ang Ford na ito, sumuko na sana siya sa mga pirata nang walang pagdadalawang isip. Bakit ngayon siya naglakas loob na bumalik mag-isa? Dalawa lang ang posibilidad. Either hindi siya natatakot sa kamatayan, o may iba pa. Bagamat medyo layunin si Wen Han, hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Kung tutuusin, dahil sa pangyayaring ito, isang buwan na siyang naghihirap. Kahapon lang niya naipon ang 300,000 spiritual jade na kailangan niyang bayaran sa Hong Chamber of Commerce at ipinadala ito kay Botong. Itinuring na ang usaping ito ay natapos na. Hindi inaasahan ni Wen Han na babalik si Ford ng mag-isa pagkatapos niyang harapin ang problema sa labas. Ito ay mabuti. Pagkatapos ng lahat, walang alam kung ano ang puso ng isang tao. Maaari niyang harapin sina Yandel at Xian ngayon. Masyadong malaki ang epekto ng insidenteng ito. Kailangan niyang alamin ang sanhi at bunga, kung hindi niya hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Yandel, Xian, Ford, kayong tatlo ay sangkot sa bagay na ito. Sa harap ng lahat, gusto kong ipaliwanag ninyo ng malinaw ang lahat. Kailangan nating ayusin ang usaping ito ngayon. Sinabi ni Wen Han sa lahat sa malalim na boses. Opo young master, mauna na po ako. Nagmamadaling sabi ni Yandel. Ang sino mang may kaunting karanasan ay malalaman na ang ganitong uri ng bagay ay kapaki-pakinabang sa partido na unang nagsalita, dahil lahat ay magkakaroon ng unang impresyon. Hanggat walang malaking pagkakamali sa loika, natural na sila ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Bukod dito, siya at si Xian ay parehong pangmatagalang bodyguard ng Kaizen Bodyguard Agency. Ang kanilang karanasan ay higit pa kay Terence, nakakapasok lang bilang isang nominal na bodyguard. Gaano man kapantay at kapantay si Wen Han, hindi maiiwasan na magkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng malalapit at malalayong kamag-anak. Natural lang na mas maniwala siya sa kanilang dalawa. Hindi inaasahan ng dalawa na magiging ganito. Wala na silang mapupuntahan ngayon, at sinisiraan lang nila si Terence sa harap ng lahat para hindi niya maipagtanggol ang sarili niya.
Nang makatakas silang dalawa, iginiit nila na sina Terence at Shian ang pangunahing salarin ng insidenteng ito. Sinamantala nila ang pagkawala ni na Terence at Minerva para sisihin sila. Kung hindi nila ito ginawa at ipinaalam sa iba na sumuko sila ng walang laban, hindi na sila magiging escort. At least, wala silang lugar sa Kaizen Bodyguard Agency. At ngayon, nasa mas mahirap pa silang sitwasyon. Kung lumabas ang katotohanan at alam ng lahat na hindi lang sila sumuko ng walang laban, kundi siniraan pa ang mga kasama, seryosong usapin. Hindi lamang sila mawawalan ng trabaho, ngunit ayon sa mga tuntunin ng mundo ng martial arts, ang gayong pagtataksil ay mapaparusahan ng 3 kutsilyo at 6 na butas. Kaya't anuman ang mangyari, kinailangan ni Yandel at Shian na gawing totoo ang krimen ni Terence ngayon, at dapat itong maging walang kamali-mali, na iniwan siyang walang masabi. Nang marinig ito, walang pakialam na tumango si Wenhan. Kaso, magkaharap silang tatlo. Hanggat mabubunyag ang katotohanan, hindi mahalaga kung sino ang unang nagsalita. Noong araw na iyon, umalis kami mula sa Black Ark City. Ang ruta ng escort ay mahigpit na kumpidensyal. Maliban sa iyo at sa tindera na si Walker, kaming 4 lang ang naroon. At saka, dahil napakatago ng rutang napili namin at makapal ang fog sa dagat, wala kaming makakasalubong na kahit sino sa normal na kalagayan, lalo na ang mga pirates, maliban kong. Natatakot si Yandel na magkamali. Nagsalita siya ng may malaking konsiderasyon. Sa pandinig ng karamihan, ito ay napakalohikal. Unless what? Continue. Malamig na sabi ni Wenhan. Oo, isa lang ang paliwanag kung bakit siya tinambangan ng mga pirata sa ganoong sitwasyon. May nunal. Desididong sabi ni Yandel. Hindi niya ginawa ang kwentong ito sa huling sandali. Kung tutuusin, talagang kakaiba ang sitwasyon nang lumitaw ang mga pirates. Kung sasabihing hindi naghanda ng husto ang mga pirata na ito, ngunit hindi sinasadyang dumaan sa mapanglo na lugar na iyon, ito ay masyadong nagkataon. Tumango ang lahat ng naroroon. Ang pagsusuri na ito ay makatwiran. Lahat sila ay may karanasan, at ang posibilidad ng isang taksil ay napakataas. Tama. Nang lumitaw ang 4 na peak na late Golden Core Pirates, hindi na kami nag-react ni Kuya Lee. Agad namang sumuko si Ford 1 at ang junior sister niya at tinulungan pa ang mga pirates para bantayan kami. 2 against 6, kaya wala kaming choice kundi hayaan silang gawin ang gusto nila. Halatang halata kung sino ang nunal. Sumunod si Shian at palihim na nakipagpalitan ng tingin kay Yandel. Nadama nilang dalawa na ang kanyang mga salita ay hindi nagkakamali at labis na ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat ay nakatuon muli kay Terence. Ayon sa sinabi ng dalawa, talagang pagbintangan si Terence bilang isang taksil. Ford, ano ang sasabihin mo? Sabi ni Wenhan habang nakatingin kay Terence. Hindi mahalaga kung maniwala siya sa sinabi ng dalawa o hindi. Dahil magkaharap na sila, kailangan niyang bigyan ng pagkakataon si Terence na magsalita. Bahagyang ngumiti si Terence at lumingon sa dalawa, nakataas ang kilay niya. Tapos na ba kayong dalawa? Tapos na ako. Bakit? Gusto mo pa bang i-deny? The facts are irrefutable, so walang dapat ipaliwanag, di ba? Ngumisi si Yandel at sinabi kay Wenhan, Young Master, tahimik siyang sumang-ayon. Mangyaring parusahan ang taksil bilang babala sa iba. Kumunat ang noo ni Wenhan. Bagamat parang ganoon nga ang nangyari, medyo nakapag-isip na sina Clint at Ford tiyan ay sabik na ipit ang krimen kay Ford. Hehe, tanga ba kayong dalawa? Ako ang tinatanong ni Kuya Chi, hindi kayong dalawa. Kahit tanga ay nakikita na may something fishy sa sobrang pananabik mong parusahan ako. Nakonsensya ka ba? Nakangiting sabi ni Terence. Guilty. Totoo naman ang sinabi natin, ano bang dapat guilty? Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, gusto mo pa bang tumalikod at magpa-frame ng mabuting tao? I advise you don't be too naive. Tinadyakan ni Shian ang kanyang mga paa at malamig na tumawa. Mula sa simula hanggang sa huli, kayong dalawa lang, at walang ebidensyang mapag-uusapan. Kailangan ko bang mag-countercharge? Sa tingin mo ba nakikinig tayo sa isang kwento at makakabuo ng kahit anong gusto natin?
Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti habang nakatingin sa dalawa ng masama. Ebidensya. Nawala ng masabi si Xian. Nanlamig ang ekspresyon niya at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paanong walang ebidensya? Biglang lumingon ang mga mata ni Yandel habang itinuro niya si Terence at sumumpa, ang 2 piraso ng bakal na ebidensyang ito ay sapat na upang patunayan na isa kang taksil. Oh, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Hindi naman nagmamadali si Terence, nakatingin siya sa dalawa na parang unggoy sa kalsada. Gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. 4,344. Si Wenhan at ang iba pang mga taong naruroon ay tumingin lahat kay Yandel. Kung mayroon talagang hindi mapaniniwala ang ebidensya, maaaring makalimutan ni Ford ang paglabas sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Ang mga pagkalugi na idinulot niya sa ahensya ay hindi mababayaran ng ilang buhay. Una, bumalik kami ni Xian noong 1 buwan, pero naghihintay ka hanggang ngayon. Kung hindi ka kasali sa mga pirata, bakit hindi ka sumama sa amin? Napangisi si Yandel. Tumango ang lahat. Ito ay talagang isang kahinahinalang punto, at maaari rin itong gamitin bilang ebidensya, dahil maaari itong suportahan ang kanyang sinabi noon. Hindi nila alam na hindi sina Terence at Minerva ay hindi gustong bumalik sa kanila, ngunit hindi nila magawa. Natrap sila sa Jenduan City. Ano pa? Hindi nakipagtalo si Terence at patuloy na ngumiti. Pangalawa, bakit hindi sumama sa'yo ang junior sister Huang mo? Halatang halata na kinuha siya ng pirata bilang pirate lady, kaya hindi na siya makakabalik, di ba? Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, kahit si Yandel mismo ay nagsimulang humanga sa sarili niyang mabilis na pag-iisip. Ang hawakan na ito ay walang kamali-mali, na para bang ito ay totoo. Tulad ng inaasahan, pagkatapos marinig ang 2 tinatawag na mga piraso ng ebidensya, si Wenhan at ang iba pa ay kalahating kumbinsido lamang noong una, ngunit ngayon ay naniniwala sila ng hindi bababa sa 70 hanggang 80% nito. Maliban na lang kung makakaisip si Terence ng mas matibay na ebidensya kaysa dito, ano man ang susunod niyang sabihin, wala itong silbi. Hehe, hindi ko talaga namalaya na ang galing mo pala. Si Terence ay hindi gaanong natarante gaya ng inaakala ng lahat na pangiti pa siya, sa iyong kahusayan sa pagsasalita, maaari mong gawing buhay ang isang patay, at gawing tuwid ang isang baluktot. Sa halip na sayangin ang iyong talento sa pagiging isang escort, bakit hindi mo baguhin ang iyong karera at magbenta ng insurance? Kung hindi mo talaga kaya, ang isang matchmaker ay mas mahusay din kaysa sa iyo ngayon. Anak, bibigyan kita ng payo. Mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig. Huwag mong isipin na hindi pumapatay ng tao ang ating bodyguard agency. Lahat ay may karapatang pumatay ng walang hiyang taksil na tulad mo. Galit na sabi ni Yandel. Bagamat hindi niya naiintindihan kung anong uri ng industriya ang nagbebenta ng insurance, lagi niyang alam kung ano ang ginagawa ng isang matchmaker. Asking him, a man at the peak of the middle Jedan stage, to be a matchmaker, talagang hindi gumagamit ng kabastusan ang batang ito kapag nagmumura. Ford, kung may pagtutol ka sa sinabi nilang dalawa kanina, huwag mag-atubiling ipahayag ang mga ito sa publiko. Hindi ito tapos na deal, kaya sana hindi ako nagkamali. Kumunat ang noo ni Wenhan. Ngayong narinig na nila ang tungkol dito, si Ford na talaga ang pinakakahinahinalang tao. Hindi bababasa, ang 2 piraso ng ebidensya at ang paliwanag ni Clint ay may katuturan. Halos maipaliwanag nito ang lahat ng mga pagdududa na mayroon ang lahat. Ang tanging bagay na hindi maipaliwanag ay kung bakit naglakas loob pa rin si Ford na bumalik mag-isa. Young Master, kasing tibay ng bundok ang ebidensya. I think wala siyang masabi. Hehe, in front of such solid evidence, what's use of your glib tongue? Kampante namang tumikim si Yandel. Tama, Ford, bilasan mo. Kung mayroon kang anumang katibayan upang baligtarin ang hatol, pagkatapos ay magmadali at sabihin ito. Kung hindi, kung hihintayin natin na magsimula ang laban at pagkatapos ay sumigaw para sa kawalan ng katarungan, kung gayon hindi ito magiging saysay. Sabay tawa ni Xian.
Hindi siya naniniwala na si Terence ay may anumang ebidensya sa kanyang mga kamay. Nasa kamay na niya ang tagumpay. Wala akong masabi, sabi ni Terence, umiling-iling. Hahaha, sa wakas wala ka nang masabi ngayon. Bilisan mo na at umamin ka sa kasalanan mo. Si Clint at ang kanyang kasama ay lalong nasiyahan sa kanilang sarili. Nagawa nilang ibalik ang sitwasyon sa ilang salita lamang. Pagkatapos nilang patayin si Ford, kailangan nilang maghanap ng restaurant at magkaroon ng ilang inumin para ipagdiwang. Tiningnan ni Wenhan ang eksenang ito at lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Binigyan niya ng pagkakataon si Terence na tumanggi, ngunit wala siyang nakuhang kapalit. Na-misjudge ba talaga siya? Tumingin si Terence sa grupo at tumalikod para maglakad palabas ng bakuran. Bilisan mo siyang hulihin. Ang brat na ito ay sinusubukang tumakas. Mabilis na naghiyawan ang dalawa. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, kinailangan nilang kunin ang pagkakataong ito para patayin si Terence. Kahit na nabuhay ang bata ng isang araw, maaari pa rin siyang maging variable. Para sa kaligtasan, kinailangan nilang patayin ang nakatagong panganib na ito bago ito umusbong. Ang dalawang bantay sa pasukan ay hindi maiwasang lumingon kay Terence, pagkatapos ay kay Wenhan, naghihintay sa utos ng Young Master. Hindi inaasahan ni Wenhan na ganito ang magiging reaksyon ni Terence. Nag-alinlangan siya, ngunit ikinaway pa rin ang kanyang kamay sa mga gwardya, na sinasabing huwag siyang pigilan. Pagkatapos ng lahat, ang 2 piraso ng ebidensya na ibinigay ni Yanji ay maaaring gamitin bilang ebidensya sa isang tiyak na lawak, ngunit ito ay medyo malayong hatulan si Terence ng ganoon lang. Dagdag pa, si Terence ay isang bodyguard lamang sa pangalan. Kung hindi talaga nila siya mahatulan, kahit na nabigo sila sa misyon, ang pinakamagagawa nila ay kanselahin ang kontrata. Masisisi lang ni Wenhan ang kanyang sarili sa pagpili ng maling tao. Ano ang silbi ng pagdadala sa lahat ng kanyang mga tauhan upang ibagsak si Terence ngayon? Kailangan niyang magbayad. Hindi pa banggitin ang reputasyon ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, ngunit kaya ba niyang bayaran ang 300,000 spiritual jades kay Botong ng Hong Chamber of Commerce? O dapat niya silang hulihin at bugbugin para ilabas ang kanyang galit? Ano pa ang silbi niyan maliban sa pagpapababa ng mga tao sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen? Gayunpaman, hindi man lang nagpaliwanag si Terence. Kung hahayaan niya lang siya, hindi papayag si Wenhan. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kahit na ito ay para lamang kumbansihin ang mga tao. Kalimutan mo na. Kung ang lalaking ito ay aalis sa ahensya ng bodyguard, pananatilihin ko siya. Nag-alinlangan sandali si Wenhan bago gumawa ng desisyon. Hindi niya inaasahan na hindi aalis si Terence sa ahensya. Pumunta siya sa looban at bumalik na may kasama. Bang! Bang! Inihagis ni Terence ang walang malay na lalaki sa harap ng karamihan. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi mapigilan ni Wenhan na ipikit ang kanyang mga mata. Naguguluhang tumingin siya sa lalaking nasa lupa. Natarante rin ang iba at nagkatinginan. Sina Yandel at Xian lang ang 2 tao sa grupo. Nagiba ang ekspresyon nila nang makita ang mukha ng lalaki. Hindi makapaniwalang tumingin sila kay Terence. Hindi ba ito ang pinuno ng pirata? Paano siya napunta sa kamay ng batang ito? Hindi maitago ang takot sa kanilang mga mata. Ito ay talagang masama. Tunay na saksi ang lalaking ito na nakasuot ng itim na damit. Sa kanyang harapan, lahat ng gawa-gawa nila, kasama na ang 2 tinatawag na ebidensya, ay isang panandaliang ulap na hindi makatiis ng suntok. Kapag nabunyag na ang katotohanan, makakalimutan nilang 2 ang pagkakaroon ng lugar sa Kaizen Escort Agency. Kapag ang kanilang reputasyon ay kumalat sa malayo at malawak, hindi na sila makakaligtas sa buong lugar ng Black Sea. 4,345. How audacious! Anong klaseng tao ang dinala mo sa agency? Sinusubukan mong gawing gulo ang Kaizen Escort Agency natin. Itapon mo siya. Wala nang panahon si Yandel para mag-isip ng husto. Bago pa makapagsalita si Terence, sumugod siya at umaktong itatapon niya ang lalaki.
Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang katawan para harangin ang paningin ng lahat at palihim na sana siyang umatake. Bagamat medyo delikado ito, wala siyang maisip na mas magandang paraan sa ngayon. Kailangan niyang mabilis na patayin ang mga ito para tumahimik sila. Masasabi ni Terence kung ano ang pinaplano ni Yandel, at walang paraan na hahayaan niya ito. Hindi na niya kailangan pang gumamit ng anumang kakayahan dahil pinalipad niya si Yandel sa isang sampal. Bumagsak si Yandel sa pader at nahulog sa alikabok, hindi na makabangon. Gusto rin ni Shia na kumilos, ngunit isang tingin mula kay Terence ay natakot siya. Para siyang maliit na tupa na tinatitigan ng gutom na lobo na manhid ang anit niya, at hindi na siya ng ahas na humakbang pa. Pareho silang mga mid-stage na Golden Core Cultivator, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay 10 o kahit daan-daang beses. Kung talagang gusto siyang patayin ni Terence, magagawa niya ito sa isang daliri. Siya ay nasa martial world sa loob ng maraming taon, at bagamat wala siyang katangi-tanging paningin, hindi bababa sa mayroon siyang pakiramdam para sa panganib. Ang iba ay lahat ay tumingin kay Terence ng maingat. Walang umaasa na si Terence ay biglang kumilos, at walang sinuman ang umaasa na ang taong ito, na isang maagang gininto ang core, ay makapagpapalipad kay Yandel ng isang sampal nang hindi gumagawa ng tunog. Gayunpaman, si Wenhan ay hindi masyadong nagulat dito. Nagawa ni Terence na saktan ang isang tulad ni kung pabalik sa pier. Hindi kakaiba para kay Yandel, isang peak mid-stage Golden Core, na pinalipad gamit ang isang palad. Na-curious lang siya sa Man in Black na nakahandusay sa lupa. Sino siya? Hehe, parang kilala niyo pa siyang dalawa. Ano ba? Gusto mo pa akong itapon at patayin? Di ba sinabi na lang ng dalawa na sumuko na ako sa lalaking to? Hindi ba mas convincing na patunayan niya sa lahat? Malamig na tumawa si Terence habang sinisipa ang lalaki na gising. Senior, please spare me. Senior, please spare my life. Ang Man in Black ay walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya pagkagising niya, at hindi rin siya ng ahas na tumakas. Ang una niyang ginawa ay ang yumuko kay Terence at humingi ng awa. Nagkatinginan ng lahat ang Man in Black ay hindi man lang nagtago ng kanyang aura, at masasabi nilang isa siyang peak late stage Golden Core Cultivator. Bakit siya yumuko kay Terence? Ngunit hindi yun ang inalagaan ni Wenhan. Tumingin siya sa lalaking naka-black at lumingon kay Terence, sinasabi mo na ang taong ito ang pirata na nagnakaw ng mga gamit. Hindi masama. Bahagyang tumango si Terence. Hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Sa katunayan, hindi niya kailangan. Si Wenhan ay isang matalinong tao. Ang reaksyon ni Yandel ngayon ay nagpatunay na ang pagkakakilanlan ng taong ito ay kapanipaniwala. At the same time, napatunayan din nito na kalokohan ang sinabi ng dalawa noon. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Biglang hinawakan ni Wenhan ang kwelyo ni Xian at umungol sa mahinang boses. Kahit gaano pa siya katitiis at pagtitimpi, hindi niya napigilan ang galit ng mapagtanto niyang niloko siya ng kanyang mga nasasakupan. Nahulog si Yandel sa isang tumpok ng mga bato at hindi na makabangon. Nakatakas siya sa kamatayan. Sa sandaling ito, naiwang mag-isa si Xian upang harapin ang galit ni Wenhan. Wala siyang masabi. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, ang taong ito ay labis na natakot kaya naiihi niya ang kanyang pantalon. Ang masangsang na amoy ng ihi ang nagpasimangot sa lahat. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Wenhan. Natakot siya na inihiyan siya ng lalaking ito, kaya agad niya itong itinapon na may halong disgusto. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung bakit mo ninakawan ang mga paninda at paano mo nalaman na dinadaanan namin ang ruta? Sinipa ni Terence ang lalaking nakaitim, bilasin mo, isang pagkakataon lang ang bibigyan ko. Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw, hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Sa halimbawa ng 3 mong kapatid, dapat mong malaman ng malinaw kung anong klase akong tao. May isip mo kung gaano ako kalupit. Biglang kinilig ang Man in Black. Hindi niya nakita kung paano namatay ang kanyang pangalawang kapatid, ngunit nakita niya ng malinaw kung ano ang nangyari sa kanyang ikatlo at ika-4 na kapatid na lalaki.
Kung gusto siyang patayin ng lalaking ito sa harap niya, magiging kasing dali ng pagpihit ng kamay niya. Oo, oo. Senior, please be at ease. I won't dare to hide anything. Tumango ang Man in Black at sinabi kay Wenhan at sa iba pa, nakatanggap ako ng balita tungkol sa ruta ng escort, kaya kanina pa ako naghihintay doon. Handa akong robin ang barkong ito ng mga kalakal. Ayon sa dati nating kasunduan, makakakuha tayo ng malaking pabuya kung ibibigay natin ang mga kalakal sa kabilang partido. Sino ang kabilang partido? Naging malamig ang ekspresyon ni Wenhan. Masyadong malaki ang mga pagkalugi na dulot ng insidenteng ito. Kailangan niyang mahuli ang salarin. Kung hindi, ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay hinding-hindi makakataas ang ulo nito sa harap ng mga kasamahan nito. Tumingin ang Man in Black kay Terence bago lumingon sa mga tao, Hong Chamber of Commerce, Botong. Ang lahat, kabilang sina Wenhan, Yandel, at Xian, na nahulog sa gilid, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Ang sagot na ito ay hindi kapani-paniwala, ngunit tila may katuturan ito kapag pinag-isipan nilang mabuti. Ito ay isang malaking deal na nagkakahalaga ng 300,000 espiritual na jade, at karamihan sa mga tao ay walang anumang panloob na impormasyon tungkol dito, at hindi rin sila nagkaroon ng ganang bilhin ito. Sigurado ang lahat na may nag-leak ng impormasyon, ngunit lahat sila ay naghihinala kay Terence at hindi man lang inisip si Botong. Sinasabi mo na binawi niya ang sarili niyang mga gamit at gustong mangikil ng 300,000 spiritual jade mula sa Kaizen Bodyguard Agency. Ang ekspresyon ni Wenhan ay naging sobrang pangit. Patungo sa hindi inaasahang sagot na ito, ang ibang mga taong naruroon ay maaaring may pagdududa pa, ngunit agad niyang pinaniwalaan ito ng walang pag-aalinlangan pagkatapos na marinig ito. Walang ibang dahilan. Ngayong naisip na niya ito, nang ma-finalize na nila ang mga detalye ng kontrata, talagang medyo kakaiba at abnormal ang performance ni Botong. Sa kontrata noon, hiniling ni Botong na dapat bayaran ng bodyguard agency ang buong halaga kung may mangyari. Para sa kadahilanang ito, itinakda pa niya ang halaga ng 300,000 espiritual na jade sa presyo. Ito ay hindi kailanman nangyari bago sa kanilang nakaraang pagtutulungan. Kung tutuusin, mahigit 1 taon o 2 nang nagtutulungan ang dalawang kumpanya. Walang nangyari, at ang panganib ay napakababa. Hindi sila kailanman nabigo, kaya hindi niya kailangang sadyang bigyang diin ang mga bagay na ito. Maliban doon, may isa pang sobrang abnormal na pag-uugali. Nais ni Botong na personal na makibahagi sa pagpaplano ng ruta. Ayon sa mga patakaran ng kalakalan, tanging ang tagapamahala at ang escort na namamahala ang nakakaalam ng ruta, at walang sino man ang pinayagang magbunyag nito. Kahit na si Botong ang amo, hindi siya exception. Gayunpaman, dahil sa dati nilang pagkakaibigan at sa katotohanang makikipagtali siya sa malaking customer na ito sa hinaharap, hindi gaanong nag-iingat si Wenhan sa oras na iyon. 4,346. Bukod dito, ang dahilan na ibinigay ni Botong noong panahong iyon ay ang batch ng mga kalakal na ito ay isang material na nagel iligtas buhay para sa Fleet Village ng Laiway na Palm Island. Dapat matiyak na walang nangyaring mali. Mukhang makatwiran ito, kaya hindi na masyadong inisip ito ni Wenhan at hindi na siya hiniling na umalis. Hindi niya akalain na dito talaga magmumula ang pinagmumula ng dalawang abnormalidad ni Botong. Talagang para sa kanya nalunokan muli ang mga kalakal, at makakuha ng isang bagay ng walang kabuluhan upang maka-extort ng isang buong 300,000 espiritual na jade. Napakalaking gana. Tama, iyon ang nangyari. Tumango ang Man in Black at sumilip kay Terence, puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Naisip niya na ang pakikipagtulungan kay Botong ay isang magandang deal, ngunit sino ang nakakaalam na ang isang malupit na Diyos ng kamatayan ay magtatago doon bilang isang escort. Kung alam niyang mangyayari ito, wala siyang lakas ng loob na lumapit at rob sila. Sabihin mo sa akin ang mga detalye ng iyong pagnanakaw. Pinigilan ni Wenhan ang kanyang galit at sinabing may tuwid na mukha. Robbery. Nako, pero walang masyadong masabi. Pagkasakay naming 4, hindi na sila lumaban. Kung tutuusin, napakalaki ng pagkakaiba ng lakas.
Kung maglakas loob silang lumaban, mamamatay sila. Habang nagsasalita ang Man in Black, lihim siyang naghinala. Bagamat tila ganoon sa unang tingin, sa lakas ng pamatay na Diyos na ito, kahit na lumaban siya sa 4, ito ay isang piraso ng cake. Bakit hindi siya kumibo ng mga oras na iyon? Sino ang unang sumuko? Tanong ni Wenhan na may malamig na mukha. Oh, hindi ba silang dalawa? Nakapout ang Man in Black at tinuro sina Yandel at Xian. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak at paghamak habang nakatingin kay Clint at sa kanyang kapatid. Hindi lang unang sumuko ang dalawang lalaking ito, bumuhos din sila ng maruming tubig sa mga ulo ng mga kasama nila pagkabalik nila. Sila ay tunay na walang hiya sa lawak na ito. Sila ay tunay na scumbag sa pamamagitan ng at sa pamamagitan ng. Huwag mo siyang sir-on. Hindi naman pirata ang lalaking ito. Kasinungalingan din ang sinabi niya. Young Master, hindi ka dapat maniwala sa kanya. Walang pakialam sina Yandel at Xian sa kanilang kalungkutan habang tumatalon sila at nagmumura. Hindi pa rin sila sumuko, iniisip na baka magkaroon sila ng pagkakataon kung iginiit nila na kinuha ni Terence ang taong ito para mag-show. Wala. Bago pa man maibuka ni Terence ang kanyang bibig, sinipa na ni Wenhan ang dalawang tanga. Sumigaw siya nang may intensyong pumatay, ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, talagang nagsasalita pa rin kayong dalawa para kay Botong. Maaari ko bang isipin na kayong dalawa ay kasabwat na sinuhulan niya? Ah! Hindi. Hindi. Young Master, kami. Ang mga mukha ni Yandel at Xian ay nabugbog at namamaga. Ang kanilang mga mukha ay mapula, at sila ay nauutal, hindi makapagsalita. Hindi nila alam na may kakaibang pinag-uusapan sina Botong at Wenhan. Hindi nila alam na natukoy na ni Wenhan na si Botong ang utak sa likod ng pangyayaring ito. Hindi makakatulong sa sitwasyon kung patuloy nilang binuhusan ng maruming tubig si Terence, at iisipin ng lahat na siya ang kasabwat ni Botong. Nawalan lang ng trabaho, pero kung patuloy silang hindi makatwiran, baka mawalan pa sila ng buhay. Magpatuloy, lumingon si Wenhan at sinabi sa Man in Black. Para naman kina Yandel at Xian, hindi man lang siya nag-abalang tumingin sa kanila. Kung patuloy na walang ingat ang dalawang hanggal na ito, hindi niya naisip na ipadala sila sa impyerno. Ito ay dahil sa matagal na nilang pagtatrabaho sa bodyguard agency. Kahit na wala silang anumang mga merito, sila ay nagtrabaho ng husto. Kung hindi, kung talagang isang walang awa na tao si Wenhan, batay lamang sa hinala na silang dalawa ay nakikipagsabwatan kay Botong, hindi ito kalabisan na patayin sila. Pagkatapos naming pagnakawan ang mga kalakal, lumihis kami sa Gendoan Sea at iniwan ang mga ito sa Gendoan City. Gusto naming pumunta sa malayong Star Sea gaya ng plano at ibigay ang cargo ship sa escort ni Botong sa lalong madaling panahon, ngunit hindi namin inaasahan na makakatagpo kami ng isang bagyo sa daan, kaya kailangan naming bumalik sa Starning at naka-encounter ng Academy ang lungsod. Ang buong pantalan ay kinulong, kaya hindi kami makapasok at lumabas, kaya kami ay nakulong sa Gendoan City. Walang magawang sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Kung hindi dahil sa mga bagay na ito, hindi na sana sila muling nagkita ni Terence at hindi na haantong sa ganito. Kapag ang mga tao ay hindi pinalad, kahit malamig na tubig ay maaaring punan ang mga puwang sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Ang malayong Star Sea. Ang lugar na iyon ay mas malayo pa rito kaysa sa rehiyon ng Zinduan Sea. Nagtitinda kayo doon, at wala man lang kaming narinig. Si Botong ay talagang maingat. Ngumisi si Wenhan. Kung nagnenegosyo sila sa lugar ng Black Sea, gaano man sila kaingat, imposibleng ganap na maiwasan ang mga mata at tenga ng Kaizen Escort Agency. Malinaw na matagal na itong pinlano ni Botong at handa na siya. Sa Gendoan Pier, natuklasan kami ng senior, at pagkatapos ay ang Man in Black ay nahihiyang tumingin kay Terence at ibinoko ang kanyang mga kamay. At saka ano? Hindi maiwasang magtanong ni Wenhan. Lahat ng ibang naruroon ay may kakaiba ding ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hehe. Tapos pinatay ko sila isa-isa, iniwan siya. Binalik ko siya.
Sumagot si Terence na may mahinang ngiti. Ah! Nagtinginan lahat si Wenhan at ang iba pa, muling pinalaki si Terence. Ang kabilang partido ay may 4 na pick late Golden Core Stage Masters, ngunit isa-isa silang pinatay. Nahuli pa nilang buhay ang lalaking ito. Gaano siya kalakas? Kahit na ang isang master ng Jeodan stage ay maaaring hindi magawa ito, dapat siya ay isang master ng Nascent Soul stage, tama ba? Maging si Wenhan mismo ay hindi naniniwala na si Ford ay isang orihinal na infant stage cultivator. Siya ay isang potensyal na magsasaka na siya ay nakatali sa isang kapritsyo, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napakalakas. Sa pagkakataong ito, talagang tinamaan na niya ito. Kung si Terence lang mismo, iisipin ng lahat na nagyayabang lang siya, pero nakaluhod sa harap nila ang Man in Black, at kailangan nilang paniwalaan. Puno ng paggalang ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Terence. Pagkatapos kong bawiin ang cargo ship, ipinadala ko ito sa Fleet Family Village sa Laiwei Pong Island. Ito ang sulat na pinirmahan ni Baxter. Kuya Chi, Pakis Uri. Kinuha ni Terence ang sulat at iniabot kay Wenhan. Kinuha ito ni Wenhan at tiningnan. Matapos kumpirmahin ito, tumawa siya at ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Terence. I'm sorry, Kuya Ford. Halos hindi kita maintindihan dahil sa mapanirang salita ng dalawang bastos na ito. Ngayon lang kita pinahirapan. Sa ngalan ng buong ahensya ng bodyguard ng Kaizen, taos-puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Kuya Chi, masyado kang magalang. Hindi ko isa puso ang maliit na bagay, kumurap si Terence, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Wenhan ay prangka. Bilang young master ng bodyguard agency, napakabihirang umamin sa kanyang pagkakamali sa publiko. 4,347. Karaniwan, kahit na alam ng mga taong nasa kapangyarihan na sila ay nasa mali, hindi sila hihingi ng tawad upang mailigtas ang mukha. Naglakas loob silang aminin ang kanilang ginawa, ngunit itong si Wenhan ay isang karakter. Magandang loob si Kuya Ford, ngunit bilang manager ng bodyguard agency, hindi ko kayang pumikit sa ganoong kakila-kilabot na pangyayari. Kung hindi, hindi na ako ang mamamahala sa bodyguard agency. Mas gugustuhin ko pang ibigay ang kapangyarihan ko sa lalong madaling panahon at umuwi para alagaan ang anak ko. Sabi ni Wenhan na may seryosong ekspresyon. Naging malamig ang ekspresyon ng lahat. Pagtingin sa poster ng Young Master, handa na siyang magseryoso. Gayunpaman, ito ay inaasahan. Si Wenhan ay namamahala sa ahensya ng bodyguard sa loob ng 5 taon, at ito ang pinakamalubhang insidente na nangyari sa kanyang mga nasasakupan. Hindi lamang siya na-set up para sa malisyosong pangangikil, ngunit ang pinakakinapopootan ay ang mga panloob na bodyguard ay sinusubukan pa ring pagtakpan ang katotohanan. Kung hindi haharapin ang ganitong masamang insidente, hindi malayong masira ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Naramdaman ng malamig na mga mata ni Wenhan, ang puso ni Yandel at Xian ay biglang nahulog sa isang ice cellar. Wala silang pakialam sa malamig nilang mga kamay at paa at humingi ng awa, Young Master, alam namin na kami ay mali, alam namin na kami ay mali. Sumuko lang kami sa saglit na takot, talagang hindi kami nakipagsabuatan kay Botong. Young Master, mangyaring maging mapagbigay at iligtas ang aming buhay. Yandel, Xian, both of you are experienced and long-term bodyguards. In terms of experience, mas matanda ka pa sa akin. Nandito ka na bago ako pumalit. Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, pumikit na ako kahit medyo mabagal ka sa trabaho mo. Tutal, walang credit, may hirap pa rin. Mahinahong sabi ni Wenhan. Gayunpaman, kung mas mahinahon siya, mas natatakot sina Clint at Wenhan. Ito ay tanda ng paparating na bagyo. Sa kabaligtaran, kung si Wenhan ay galit na galit ngayon, kahit nabugbugin niya silang dalawa para ilabas ang kanyang galit, hindi siya magiging masyadong malupit sa kanyang parusa. Hindi. Young Master, kami. Gustong humingi ng awa ni Yandel at Xian, ngunit huli na ang lahat. Kung humihingi ka ng awa, iligtas mo ang iyong hininga.
Sa pagkakataong ito, hindi lang kayong dalawa ang nagkusa na sumuko, na naging sanhi ng malaking kawalan ng ating bodyguard, ngunit binaluktot mo rin ang katotohanan at kinulit ang iyong mga kasama. Nakagawa ka ng karumal-dumal na gawain ng pagtataksil. Sa tingin mo ba papakawalan ko kayong dalawa? Ang mukha ni Wenhan ay kumislap na may layuning pumatay. Si Clint at ang kanyang kasama ay agad na natakot sa kanilang talino. Hindi nila napigilan ang kanilang mga tuhod at lumuhad sa lupa na may palpak. Paulit-ulit silang humingi ng awa, "Young Master, please spare me. Young Master, please spare my life. Kung kaya niyong dalawa ang buhay ninyo o hindi, wala akong desisyon. Kung mabubuhay ka man o mamatay, nasa Kuya Ford na ang lahat." Ibinaling ni Wenhan ang kanyang mga mata kay Terence. Nais niyang personal na harapin ito ni Terence, ang biktima ng paninirang puri. Ito ay isang paraan ng paghingi ng tawad at pagpapahayag ng kanyang mabuting kalooban. Nagkatinginan sina Yandel at Xian, at lumubog ang kanilang mga puso. Sila ay tapos na para sa. Si Ford ang nagpasya sa kanilang buhay at kamatayan. Paano sila makakaligtas? Kuya Chi, wala akong tutol. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang pakialam na ikinaway ang kanyang kamay. Sa totoo lang, hamak na clown lang ang dalawa sa paningin niya, wala siyang pakialam kung patay o buhay. Bukod dito, ito ang teritoryo ni Wenhan. Ibinigay ng kabilang partido ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa kanya bilang paghingi ng tawad at pagpapakita ng mabuting kalooban. Si Terence ay palaging uri ng tao na gumagalang sa iba. Dahil alam ng kabilang partido kung paano kumilos, natural na hindi gagawa si Terence ng isang bagay na lampas sa kanyang awtoridad. Natigilan si Wenhan saglit, at mas tumaas ang kanyang impresyon kay Terence. Hindi lamang itinago ng lalaking ito ang kanyang lakas, ngunit isa rin siyang taong hindi mapagpakumbaba at hindi rin mayabang. Siya ay isang mapagbigay na tao, na bihira. Kung ganoon, maraming salamat sa pangunawa ni Kuya Ford. Si Wenhan ay hindi na magalang. Ang kanyang mga mata ay nahulog sa nanginginig na si Clint at ang isa pang lalaki, at malamig niyang ibinalita, mula ngayon, si Yandel at Xian ay matatanggal sa Kaizen Escort Agency. Ma-blacklist sila at mapapaalis sa ahensya. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang mga tao ay hindi naiwasang magsimulang mag-usap. Natural lang natanggalin silang dalawa ng bodyguard agency dahil sa naturang kataksilan. Malamang na hindi sila makakakuha ng kahit isang sentimo ng sweldong naipon nila sa nakalipas na ilang araw. Ito ay sapat na mabuti na hindi sila hiniling na bayaran ang mataas na pagkalugi, kaya anong kabayaran ang dapat pag-usapan? Gayunpaman, isang seryosong bagay ang ilagay sila sa blacklist ng escort agency at gumawa ng pampublikong anunsyo. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga maling gawain ay malalaman ng lahat ng iba pang ahensya ng escort. Mula noon, walang escort agency na handang kumuha sa kanila. Hindi bababasa, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pagpapatuloy sa industriya ng escort. Nagkatinginan sina Yandel at Xian. Hindi sila nabigla bagkus natuwa sila nang marinig ang desisyon. Sa kanilang opinyon, ito ay sapat na mabuti upang mapanatili nila ang kanilang buhay. Bagamat nakakalungkot na hindi na sila maaaring maging bodyguard, pareho silang mga Golden Core stage expert kung tutuusin. Hindi nila kailangang mag-alala na wala silang mapupuntahan. Sige, tara na. Nang makitang naligtas ang kanilang buhay, mas naging mahirap ang dalawa. Pinandilatan nila si Terence ng may matinding puot at tumalikod para maglakad palabas. Kinusot-kusot ni Terence ang kanyang mga mata, walang pakialam sa dalawang clown na ito. Medyo nagulat siya. Si Wenhan ba ay talagang isang malambot na tao? Ito ay hindi na siya ay maaaring parusahan ang mga ito sa ganitong paraan, ngunit ito ay hindi isang maliit na masyadong magaan. Hindi doon natapos ang usapin. Yumuko sina Clint at Wenhan at naglakad palabas. Biglang umalangaw-ngaw mula sa likuran nila ang malamig na boses ni Wenhan, "Umalis ka na. Sinabi ko bang pwede kang umalis ng ganun-ganun lang?" Nang matapos siyang magsalita ay hamarang na ang mga gwardya sa harapan. Lumubog ang puso ni Yandel at Xian.
Lumingon sila upang tumingin kay Wenhan na may matigas na ekspresyon at sinabing may takot, "Young master, mayroon ka bang ibang mga tagubilin?" Ang sinabi ko kanina ay parusa lang sa hindi mo pagkilos bilang manager ng bodyguard agency. Hindi ko pa nasettle ang score sa inyong dalawa sa pagtataksil kay Kuya Ford. Sabi ni Wenhan na may malamig na ngiti. Hindi niya natapos. Nakangiti ang mga labi ni Terence. Hindi niya masyadong inisip ang ngunit ang pagpapakawala sa kanila ng ganoon ay hindi siya naging masaya. Tila wala ring plano si Wenhan na palayain sila. Kung gayon ano pa ang gusto mo? Sabi ng Clint duo sa takot. Ayon sa mga alituntunin ng martial world, isa lang ang kahihinatnan ng pagtataksil sa tiwala ng isang tao, 3 sandang at 6 na butas. Hindi kita pahihirapan, ngunit hindi rin kita bibitawan ng ganoon kadali. Malamig na sabi ni Wenhan. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya gustong bigyan ng kasiya siyang paliwanag si Terence, ngunit higit sa lahat, gusto niyang gamitin ito bilang halimbawa sa lahat ng nasa bodyguard agency, na nagpapasakop sa kanila. 4,348. 3 kutsilyo at 6 na butas. Namutla ang mukha ni Yandel at Xian. Muli silang lumuhod. Nagtinginan ng ibang bodyguards na nagtataka. Seryoso ang young master sa pagkakataong ito. Mga lalaki, isagawa ang pagbitay. Malamig na utos ni Wenhan habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nagkatinginan ang mga guard ng bodyguard agency. Hindi sila nang ahas na maging pabaya. Mabilis silang tumakbo at itinali si Clint at ang kanyang asawa sa bakal sa looban sa labas. Sa panahon ng proseso, ang dalawa sa kanila ay maaaring hayaan lamang ang kanilang mga sarili na nakatali sa mapupulang mga mukha, ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng kahit kaunting hakbang, ni hindi sila nang ahas na gamitin ang kanilang tunay na chi upang protektahan ang kanilang sarili. Bagamat nakakatakot ang 3 punyal at 6 na butas, sa kanilang jinda na pangangatawan, hindi sila agad mamamatay. Ngunit kung sila ay lumaban, hindi sila malalayo sa kamatayan kapag nagsimula na silang lumaban. Ang tinaguriang 3 kutsilyo at 6 na butas ay nangangahulugan ng pagsaksak sa katawan ng 3 beses, at bawat saksak ay kailangang dumaan sa katawan na nag-iiwan ng 6 na madugong butas. Ito ay isang pagpapahirap na pangalawa lamang sa pagpapakamatay. Maraming sekta sa Sky-class Island ang gumamit pa rin ng parusang ito, at para sa lugar ng Black Sea, ito ay kinikilala ng publiko na panuntunan ng martial world. 1 talam. 2 talam. 3 talam. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat, na sinabayan ng matinis na sigaw na parang baboy na kinakatay at ang pamamanhid na tunog ng talam na tumatawa sa buto, sina Yandel at Xian ay parehong nawala ng malay. Bagamat iniwasan nila ang puso at iba pang ganap na nakamamatay na bahagi, ang 3 saksak at 6 na butas na ito ay malubhang pinsala pa rin, kahit na sila ay masters of the Golden Core stage. Natahimik ang buong lugar. Sa gulat ng gayong pagpapahirap, walang nang-ahas na bumulong sa isa't isa. Ang paraan ng pagtingin nila kay Wenhan ay halatang mas magalang at natatakot kaysa dati. Ito ang naging epekto ng pagpatay sa manok para bigyan ng babala ang unggoy. Tumanggaw si Terence sa eksena. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pagkalugi, ngunit hindi naman ito isang masamang bagay para kay Wenhan. Hindi bababasa mula ngayon, ang kanyang kontrol sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay magiging mas mataas kaysa dati. Isa itong blessing in disguise. Itapon mo siya. Malamig ang mukha ni Wenhan habang winawagayway ang kanyang kamay. Kaagad na kinaladkad ng mga gwardya si Clint at ang kanyang kasama, na nahimete sa sakit, na parang mga patay na baboy. Sila ay itinapon sa kalye sa labas, na umaakit sa atensyon ng mga dumadaan. Ang 2 hamak ay itinapon na, ngunit ang natitirang mga tao ay hindi pa rin naglakas loob na huminga ng malalim. Hinintay nilang magpatuloy si Wenhan. Kuya Ford, interesado ka bang sumama sa akin sa pagpunta sa Hong Chamber of Commerce? Para sa utang na ito, kailangan kong hanapin si Botong ang matandang iyon upang maayos itong bayaran. Kinagat ni Wenhan ang kanyang mga ngipin at sinabi.
Sa pagkakataong ito, ang matandang fox na si Botong ay nagtakda ng bitag para sa kanya at ginawa siyang tumalon dito ng hanggal. Isinasantibi ang katotohanan na kailangan niyang magbayad ng 300,000 espiritual na jade bilang kabayaran, ang kanyang prestihiyo at maging ang reputasyon ng buong ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay nagdusa ng malaking kawalan. Walang paraan na matitiis niya ang utang na ito. Natural. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi lang siya kasali, siya pa ang nakahuli sa pinuno ng pirata bilang saksi. Walang paraan na hindi siya pupunta. Bukod dito, si Botong ay isang taong may itim na puso, na tinatrito ang buhay ng daan-daang tao sa nayon ng fleet sa Lyway ng Pong Island na parang damo. Kahit na kaibigan lang siya ni Melvin, hindi siya pwedeng iwanan ni Terence. Sige. Ikinaway ni Wenhan ang kanyang kamay. Kayong lahat, ibaba ninyo ang inyong ginagawa. Sumunod kayo sa akin. Oo. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Kung ikukumpara sa pagpunta sa Hong Chamber of Commerce upang ayusin ang score kay Botong, lahat ng iba pa ay hindi gaanong mahalaga. Si Wenhan ay isang prangka na tao. Agad siyang nagdala ng grupo ng mga tao at pumunta sa Hong Chamber of Commerce. Ang grupong ito ng mga tao ay agresibo at agad na umakit ng malaking pulutong ng mga manunood. Nang itapon ng kalahating patay na sina Yandel at Xian, nagdulot na ito ng kaguluhan. Ngayon, mas mabilis na kumalat ang balita. Bago dumating si Wenhan at ang iba pa sa Hong Chamber of Commerce, ang bagay ay nagdulot na ng kaguluhan at ang buong lungsod ay nagkagulo. Ito talaga ang gusto ni Wenhan. Para sa ganitong uri ng bagay, mas malaki ang kaguluhan, mas mabuti. Hindi bababasa, gusto niyang malaman ng lahat na ang insidenteng ito ay hindi sanhi ng kawalan ng kakayahan ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, ngunit sa sariling bitag ng Hong Chamber of Commerce na si Botong. Sa ganitong paraan, maitulak niya si Botong, ang utak sa likod ng mga eksena, sa harapan ng bagyo, at masisira ang kanyang reputasyon. Isang grupo ng mga tao ang dumating sa Hong Chamber of Commerce sa isang makapangyarihang paraan. Ang bawat isa sa kanila ay may kahangahangang paraan. Habang nakatayo sila sa entrance, ang mga nakapaligid na customer ay nagmamadaling gumawa ng paraan para sa kanila. Akala nila narito ang grupong ito ng mga tao para lumaban para sa paghihiganti. Ang ganitong bagay ay karaniwan sa magulong lugar ng Black Sea. Natatakot silang madawit. Bawat tao sa Hong Chamber of Commerce ay nakabantay. Gayunpaman, ang mga bisitang masters na nakatalaga rito ay naalarma lahat. Nakatayo sila sa harap ng lahat na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, hindi lang grupo ng mga escort ang dinala ni Wenhan, kundi pati na rin ang ilang nascent soul stage masters na nagbabantay sa escort agency. Kapag nagsimulang lumaban ang naturang lineup, maaaring hindi sila maprotektahan ng Hong Chamber of Commerce sa pamamagitan lamang ng ilang guest masters. Hindi na kailangang magulat ni Wenhan. Tumakbo na ang isang katulong sa likod bahay at nagsumbong kay Botong, "Manager, may nangyaring masama. Nandito ang Kaizen Escort Agency para manggulo." Ano? Natigilan si Botong nang marinig niya ito. Pagkatapos niyang mag-react ay nabigla siya at hindi niya maiwasang mapaungol sa sarili, nalantad kaya siya. Imposible yon. Ang mga pirata na iyon ay pawang mga karanasang veterano. Hindi sana sila madaling mahuli. Bukod dito, nagpadala si Wenhan ng mahigit 300,000 espiritual na jade bilang kabayaran kahapon. Isang araw na lang, at nagkalaban na sila. Kahit na naghinala si Botong, hindi siya natarante at mabilis na nakabawi. Sa kalmadong ekspresyon, inutusan niya ang katulong, "Naiintindihan ko." Anyayahan si Wenhan sa sala. "Paano ang iba?" Tanong ng servant boy na may awkward na ekspresyon. "Siyempre paalisan natin sila. Sa tingin mo ba ang Hong Chamber of Commerce natin ay isang lugar kung saan maaari silang gumawa ng gulo kahit kailan nila gusto? Bilisan mo." Pinandilatan siya ni Botong, at ang katulong ay nagmamadaling tumango at umalis. Ilang sandali pa, nakita ni Botong ang isang galit na Wenhan sa sala. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi lang si Wenhan ang pinangunahan ng katulong. May 3 tao. Nakita na ni Terence ang 2 lalaking pumasok kasama si Wenhan dati.
Alam niyang sila ang mga escort na sumabay sa kanya noong nakaraan, ngunit nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang kausap. Bakit nandito ang lalaking ito sa halip na pumunta sa malayong Star Sea? Gayunpaman, kahit gaano siya naguguluhan sa kanyang puso, hindi ito ipinapakita sa mukha ni Botong. Walang pakialam na sinulyapan lang niya ang lalaking nakaitim na nakadamit, na para bang wala siyang nakitang estranghero. Tindero, ang young master na si Chi ay nagpumilit na dalhin ang dalawang ito, ako. Ang katulong ay humingi ng tawad na may takot na ekspresyon. Wala siyang ibang pagpipilian. Buti na lang at naakit niya ang napakaraming tao sa labas. Pinilit ni Wenhan na pasukin ang dalawang ito, kaya paano niya, isang katulong, talagang pipigilan sila. 4,349. Sige, pwede ka nang umalis. Kumunat ang noo ni Botong, pagkatapos ay tumingin kay Wenhan na may walang pakialam na ekspresyon. He cupped his hands and smiled politely as usual. Master Chi, what brings you here today? Ano ang iyong intensyon? Sa pagtingin sa kalmadong ekspresyon ni Botong, hindi maiwasan ni Wenhan na sampain siya sa pagiging matandang fox. Tinuro niya ang pinuno ng pirata sa tabi niya at ngumuso, Shopkeeper Walker, hindi mo ba kilala ang taong ito? Oh, sinong hero ito? Baka bagong bodyguard na ni-recruit ng Kaizen Bodyguard Agency mo. Nagkunwaring nagulat si Botong habang nakatingin siya sa itaas at sa ibaba, at pagkatapos ay tumingin kay Wenhan na may nagtatakang ekspresyon. Inilahad niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Master Chi, hindi ko pa nakilala ang taong ito. Paano ko siya makikilala? Ang matandang fox na ito ay nagpapanggap pa rin kahit sa huling sandali. Hindi nakipagtalo si Wenhan kay Botong at biglang sinipa sa lupa ang pinuno ng pirata. He sneered, sabihin mo sa tinderang ito Walker lahat ng nangyari sa inyong dalawa sa harap niya. Sabi niya, Shopkeeper Walker, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Ang pinuno ng pirata ay palaging isang matapat na tao, ngunit hindi siya nakikinig sa pagkakataong ito. Hindi lang siya natatakot kina Terence at Wenhan, natatakot din siya kay Botong. Kung ipapaliwanag niya sa kanila ang lahat ng harapan, kahit pabitiwan siya ni Terence at Wenhan, hindi gagawin ang panig ni Botong. Lahat sila ay mga big shot na madaling makapagpakilos ng mga mandirigma ng nascent soul, hindi niya kayang saktan ang sinuman sa kanila. Tulong. Nakakatuwa, kilala ko ba kung sino ka? Hinihiling mong iligtas kita ng walang dahilan. Ngumisi si Botong at hindi man lang siya nilingon. Nilingon niya si Wenhan at sinabing, patawarin mo ako sa pagiging mapurol, pero Master Chi, ano ang ibig sabihin nito? Nagdala ka ng estranghero dito na nakakaalam kung saan magsasanhi ng kaguluhan sa Hong Chamber of Commerce. Sinusubukan mo bang ipakita sa akin kung ano ang iyong kaya? Botong, ikaw. Ang pinuno ng pirata ay nabulunan at hindi makapagsalita. Humingi siya ng tulong kay Botong dahil sa desperasyon, ngunit ngayon, hindi lang siya tinulungan ng kabilang partido, nasaktan pa niya sina Terence at Wenhan. Hindi niya alam kung paano siya namatay. Ako ano? Ngumisi si Botong at nagpatuloy, Young Master Chi, paulit-ulit kong sinabi sa iyo na ang mga kalakal na ipinagkatiwala ko sa Kaizen Escort Agency ay mga supply na nagel iligtas buhay para sa pamilyang Fleet, ngunit nawala ka pa rin. Gayunpaman, negosyo ang negosyo. Dahil nabayaran mo na ako sa orihinal na presyo, wala na akong masasabi pa. Bukod dito, ang aming mga pamilya ay palaging may magandang relasyon. Master Chi, kanino mo gustong ipakita sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa akin? Si Terence ay nakatayo sa gilid at malamig na nakamasid. Hindi niya maiwasang umiling. Ang kapal talaga ng balat ng matandang ito. Bagamat matalino si Wenhan, hindi siya makakakuha ng anumang kalamangan sa harap ng tusong matandang fox na ito. Magkasama ang mga ibon ng isang balahibo. Isinasantibi ang katotohanan na ang karakter ni Botong ay nagbago na, talagang hindi na kailangang pagdudahan ang kanyang sariling kakayahan upang makuha ang pagkilala ng isang taong tulad ni Melvin. Shopkeeper Walker, dumating na tayo sa puntong ito. Alam mo na pareho ang totoo, kaya hindi na kailangan pang ipagpatuloy ang pagpapanggap, di ba? Anong silbi nito?
Hindi nagalit si Wenhan. Alam niyang sa harap ng matandang fox na ito, kung hindi niya mapigilan ang galit, ibig sabihin ay natalo na siya. Maaari lamang niyang piliin na ipagpatuloy ang pakikitungo sa kabilang partido. Well aware. Hehe, young Master Chi, mas katawa-tawa ang iyong mga salita. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano dapat malaman ng matandang ito? Si Botong ay agad na napatawa, nakaupo ng mahinahon at walang kibo, malinaw na hindi tinatabla ng anumang bagay. Kung ganoon nga, sige. Kuya Ford, guguluhin kita para ipaliwanag ang escort matter sa ating tindera na si Walker mula sa simula hanggang sa huli. Ngumisi si Wenhan. Tumango si Terence. Sinabi niya sa kanila ang lahat, mula sa kung paano sila ninakawan pagkaalis nila, hanggang sa kung paano niya nalaman ang katotohanan mula sa mga pirata at naibalik ang barko. Paano na? Tindera Walker, ano na naman ang sasabihin mo? Malamig na tinitigan ni Wenhan si Botong. Dahil nasanay na siya bilang isang elite mula pa noong bata pa siya, hindi siya naging isang taong madaling magalit. Gayunpaman, ngayong ginampanan na siya ng matandang fox na ito, hindi lamang nawalan siya ng 300,000 espiritual na jade, ngunit nawala rin ang reputasyon ng ahensya ng bodyguard. Hindi niya kinaya itong nakahiga kahit anong mangyari. Sa katunayan, hiniling pa niya na personal niyang tapakan ang matandang Zoro na ito para ilabas ang puot sa kanyang puso. Sa kasamaang palad, hindi ito pinayagan ng katotohanan. Ang kabilang partido ay ang tagapagsalita ng Hong Chamber of Commerce. Gaano man kalaki ang pagkakamaling nagawa niya, mapapatay lang siya ng mga tao ng Hong Chamber of Commerce. Kapag ang isang tagalabas ay lumampas sa kanyang autoridad, ito ay magiging isang provokasyon sa Hong Chamber of Commerce. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Bilang young master ng Kaizen Bodyguard Agency, kinailangan ni Wenhan na isaalang-alang ang malaking larawan. Ha. Si Botong ay kumilos na parang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Bigla siyang humagalpak sa tawa at tinuro si Wenhan, young Master Chi, akala ko noon pa man ay matalino kang tao, pero hindi ko ine-expect na may ganyan ka pala kasing talento sa comics. Huwag na nga nating pag-usapan kung pirata ba talaga ang lalaking ito o hindi. Kahit na siya, bigla mo na lang nahuli ang isang pirata tapos sinusubukan mong i-frame siya na parang bata ka pa. Dun. Laro ng bata. Nagtaas ng kilay si Wenhan. Di ba? Sino ba naman ang hindi marunong maglaro ng ganitong klaseng pandaraya? Kahit sinong bata sa kalye ay kayang gawin ito sa'yo, naniniwala ka ba? Tumawa si Botong hanggang sa malagutan na siya ng hininga, Master Chi, lahat tayo ay nasa hustong gulang na. Hindi na kailangang laruin ang laro ng batang ito. Alam kong naiinis ka na may nangyaring ganito sa ahensya ng bodyguard mo, ngunit hindi na kailangang gumawa ng ganoong palabas. Sa tingin mo ba ay may punto? Hindi matatawaran ang mga saksi at materyal na ebidensya. Tindera Walker, sa tingin mo ba ay bahay ito ng bata? Pinigilan ni Wenhan ang kanyang galit at nginisyan, kung ganoon nga ang kaso, iuulat ko ang bagay na ito ngayon at hahayaan ang mga tao sa labas na lumapit at humatol. Ano sa tingin mo, Tindero Walker? Kapag nabunyag na ang ganitong bagay, tiyak na magiging malaking dagok ito sa Hong Chamber of Commerce, lalo na sa utak sa likod ng mga eksena, si Botong. Kahit na masyadong makapal ang balat ng matandang fox na ito, kapag ang bulong-bulungan na ito ay nalaman ng Hong Shadow Group ng Hong Chamber of Commerce, o maging sa punong tanggapan ng Hong Chamber of Commerce, tiyak na hindi na niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Naisip ni Wenhan na sa kanyang mga salita, kahit na hindi magpanik si Botong, hindi bababa sa hindi siya maglalakas loob na maging walang pigil. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Botong ay nanunuya pa rin, na parang hindi talaga siya natatakot na mapahilig. Wala man lang siyang pakialam sa banta niya. Saksi. Hehe, ang tinutukoy kaya niyang Master Chi ay itong lalaking nag-frame sa akin ng wala sa oras. Ni hindi nga nila alam kung saan siya nanggaling. Paano sila maniniwala sa kanyang mga salita? Sa tingin mo ba maniniwala ako, o sa tingin mo ay ang iba? Walang takot na umiling si Botong at tumawa ng malamig, at saka, napakasama ng kalagayan niya. Halatang binugbog siya.
Kahit sino ay makakapagsabi na napilitan siyang umamin. Master Chi, ang lakas ng loob mong tawagan siyang saksi. 4,350. Ikaw. Nawala ng masabi si Wenhan, at walang magawa si Terence. Wala siyang ginawa sa pinunong pirata na ito habang papunta rito, pinatumba lang siya pagkarating nila sa pantalan ng Black Ark City. Hindi niya inaasahan na gagamitin ito ng kabilang partido bilang hawakan. Hehe, as for physical evidence, patawarin mo ako sa pagiging bulag ko, pero Master Chi, nasaan yung physical evidence na sinasabi mo? Bakit hindi ko nakikita? Si Botong ay patuloy na nanunuya at nanunuya. Ang katotohanan na ang pinuno ng pirata ay nahuli ng kabilang partido ay talagang nagbigay sa kanya ng pagkabigla, ngunit paano magkakaroon ng anumang tinatawag na pisikal na ebidensya para sa ganoong bagay? Para sa kaligtasan, lihim niyang nakilala ang mga pirata na ito sa malayong bituing karagatan. Wala man lang siyang naipasa sa kanila, kaya saan niya nakuha ang ebidensya? Ito ang ebidensya. Inilabas ni Wenhan ang sulat na ibinigay sa kanya ni Terence at malamig na sinabi, dahil ayaw mong kilalanin ang saksing ito, itabi mo na lang muna ito sa ngayon. Napirmahan na ng pamilyang Fleet ang resibo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kitang samahan na hanapin ang Panginoon ng Asyenda, si Baxter, upang i-verify ito. Oh! Namilog ang mga mata ni Botong habang sinusulyapan niya ang mga salita sa escort book. Napagtanto niya na ito nga ay sulat kamay ni Baxter. Siya at si Baxter ay magkakilala sa loob ng ilang dekada, kaya't nakikilala pa rin niya ang sulat kamay ng kabilang partido. Kung hindi siya hihilingin ni Baxter na personal na pangalagaan ang isang mahalagang materyal na Nagel iligtas buhay tulad ng miasmapil. Tiningnan ni Botong si Terence pataas at pababa. Kahit na walang sinabi ang isa, maaari niyang hulaan na ito ay kagagawa ng taong ito. Hindi niya inaasahan na nakawin ang mga paninda mula sa mga pirata at ibabalik sa kabilang partido. Kung si Botong ang nasa posisyon ni Terence, ang una niyang iniisip ay malamang na itago ang mga gamit para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagkakahalaga ng 300,000 Espiritu Jade, sino ang magiging hanggal na ibigay ito? Tindero Walker, maaari mong ipilit na kami ay mga saksi at sabihin na kami ay nakahanap ng isang random na tao upang pilitin siyang magtapat, ngunit hindi mo maaaring tanggihan ang sulat na ito, tama. Tinitigan ni Wenhan ang ekspresyon ni Botong at sinabi. Ito ay dahil mahahanap niya si Baxter para i-verify ito. Hindi niya kailangang mag-alala na hindi umamin ang kabilang partido dito. Bukod dito, kung hindi ito aaminin ni Botong, hindi lamang ito magiging walang silbi, ito ay magpapakita rin na siya ay mali. Sa oras na iyon, mas malaki ang pressure mula sa publiko. Sa oras na iyon, magkakaroon lamang ng isang wakas para sa kanya, si Botong. Kailangan niyang pasanin ang mga kahihinatnan. So what? This can only mean that you managed to deliver the goods after such a long delay. Hindi mo lang masasabi na kamag-anak ako ng pirates dahil dito, di ba? Hindi pa rin nagmamadaling sabi ni Botong. Sina Wenhan at Terence ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa. Ang matandang fox na ito ay hindi madaling pakitunguhan. Hindi siya nagpakita ng anumang mga pagkukulang mula nang siya ay pumasok. Hindi kalabisan na sabihin na siya ay isang tusong matandang Zorro. Fine. Kung ganoon nga, hindi ba dapat ibalik mo ang 300,000 spiritual jades bilang kabayaran? Sabi ni Wenhan sa malalim na boses. Bumalik. Tumaas ang mga kilay ni Botong, ang sulok ng kanyang bibig ay nakakurba sa isang mapanuksong arko habang sinabi niya, business is business. Master Chi, don't tell me you're treating this business as a game. Anong ibig mong sabihin? Nadurog ang puso ni Wenhan. Napakasimple lang. Na-delay ng isang buong buwan ang iyong bodyguard agency bago naihatid ang mga paninda sa Fleet Family Village. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa reputasyon ng ating Hong Chamber of Commerce. Para sa kapakanan ng dati nating pagkakaibigan, hindi ko man lang nababayaran ang utang na ito sa iyo. Talagang mayroon kang lakas ng loob na lumapit at kunin ang kabayaran. Botong curled his lips and sneered. Noon, malinaw na nakasulat ito ng black and white sa kontrata.
Kung may mangyari, kailangan mong magbayad sa orihinal na presyo. Master Chi, hindi mo tinatrato ang kontratang ito na parang laro ng bata, di ba? Bawat salita at pangungusap ay nagpaparinig na parang natural lang. Parang dapat ganito ang mga bagay. Maging si Terence ay hindi nakaimik, hindi banggitin si Wenhan. Sige, dahil pinilit mong sabihin ito, kaya hindi na ako magsasabi ng iba. Nakasaad sa orihinal na kontrata na kung hindi may deliver ang selyadong pakete, babayaran namin ito sa orihinal na presyo. Gayunpaman, na-deliver na namin ito ngayon. Kaya lang medyo na late kami. At saka, walang anumang pagtutol si Baxter. Tindera Walker, kung gusto mo pa ring magbayad ng kaunti, kung gusto mo pa ring bayaran iyon, Tuwala ang pag-aaksaya ng oras, ngunit hindi ito malaking kawalan, matuwid na sabi ni Wenhan. Shopkeeper Walker, hindi mo basta-basta ipipilit ang 300,000 espiritual na jade. Kung ang salita ay lumabas, hindi ito magiging maganda. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Botong. Ang pananakot ni Wenhan ay hindi walang dahilan. Kung ang bagay na ito ay kakalat, ang reputasyon ni Botong bilang isang sakam na tao ay magiging matatag. Naiintindihan ng mga negosyante na maghangad ng kita, ngunit sa kanya, ang tagapamahala ng Hong Chamber of Commerce, ito ay makakaapekto rin sa reputasyon ng Hong Chamber of Commerce. Kung nalaman ito ng shadow group na Hong, tiyak na magsasagawa sila ng malalim na investigasyon. Mahirap sabihin kung paano bubuo ang sitwasyon noon. Gayunpaman, dahil ang espiritual na jade ay nilamon na niya, si Botong, mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit para iluwan niya ito. Kung talagang pinahalagahan ni Botong ang kanyang mga balahibo, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Paumanhin, ngunit naisumat ko na ang 300,000 espiritual na kompensasyon ng jade sa punong tanggapan ng Nakajima. Hindi ko ito maibabalik kahit na gusto ko. Master Chi, dapat mong talikuran ang ideyang ito. Sa wakas ay gumawa ng dahilan si Botong. Ano? Ikaw? Halos hindi makahinga si Wenhan. Galit na galit siya na tumindig ang buhok. Kakapadala lang niya ng 300,000 spiritual jades bilang kabayaran kahapon, at sinabi ni Botong na ipinasa niya ito sa punong tanggapan ng Nakajima ngayon. Ang nakakahamak na Hong Chamber of Commerce ay may ganoong kahusayan sa langit. Mga lalaki, paalisin mo na ang bisita. Malamig na tumawa si Botong at agad na inihain ang guest tea para paalisan siya. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Wenhan na magsalita at direktang tumalikod para umalis. Oo. Agad na tumakbo ang katulong na nagbabantay sa pinto kina Wenhan at Terence at magalang na nagsabi, lahat, mangyaring bumalik. Kayo. Bagamat si Wenhan ay hindi isang simpleng tao, galit na galit siya na halos hindi na niya mapigilan ang kanyang galit. May mga saksi at ebidensya, at dumating siya upang ayusin ang score kay Botong. Hindi niya inaasahan na hindi ito bibilhin ni Botong, at sa halip, nagalit siya. Walang makakatanggap ng ganoong kalupit na pagbagsak. Good. Very good. Tere na. Bagamat siya ay galit na galit, hindi nawala sa isip ni Wenhan. Kaya lang niyang pigilan ang kanyang galit, kalagka rin ang nanginginig na pinuno ng pirata, at pamunuan ang daan palabas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sangay ng Hong Chamber of Commerce. Kung nagsimula sila ng away dito, ito ay katumbas ng pagdedeklara ng digmaan sa Hong Chamber of Commerce. Ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay isang makapangyarihang lokal sa lugar ng Black Sea, ngunit kumpara sa Hong Chamber of Commerce, na isang behemoth na namuno sa 5 isla ng Sky Class, wala sila sa parehong antas. Kung talagang nagsimula sila ng digmaan, maaari silang mapuksa sa ilang minuto. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.